Ang bawat salita ni Ruby ay tumatago sa buto ko. Mas malamig pa sa hangin na humahaplos sa aming barong-barong sa Laguna. Ang kanyang kamay nakaturo sa labas ay nanginginig sa galit. Hindi siya nag-aksaya ng tingin sa aking kumot na gusot, sa aking kumikinang na mata o sa aking labing nanginginig. Umalis ka na ngayon din. Ruby, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Mahina akong bulong. Ang aking tinig ay halos hindi marinig, parang bulong ng hangin sa gabi. Hindi ko pwedeng gawin, ha? Ano ang silbi mo dito? Wala kang trabaho. Wala ka ng silbi. Isa ka lang pabigat. Humakbang siya palapit. Ang kanyang anino ay bumalot sa akin. Mas malaki kaysa sa kanyang katawan. Sa loob ng 20 taon, pinasan kita. Pinagtiisa ng iyong mga kapalpakan pero ngayon tapos na. Ang aking dibdib ay humapdi parang sinaksak ng libong tinidor. Pero paano si Emma? Si Emma? Si Emma ay anak ko. Hindi niya kailangan ng isang ama na walang kwenta. Mas makakabuti sa kanya kung wala ka. Ang kanyang mga mata ay naningkit parang ahas na handang lumunok ng biktima. Umalis ka na, bago pa kita kalad ka rin palabas. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga paa, ang pagbigat ng aking mga kamay. Walang silbi, pabigat. Ang mga salita niya ay nagpapaikot-ikot sa isip ko, parang sirang plaka. Tumayo ako dahan-dahan. Ang aking mga buto ay nagreklamo sa bawat paggalaw. Hindi ako nag-abalang magdala ng kahit na ano. Ano pa ba ang mayroon ako? Ang aking buhay ay nasa loob ng mga dingding na yon. At ngayon, ipinagtatabuyan ako palabas. Sige, aalis ako. Ang aking tinig ay basag, alos. Hindi ko na makilala. Lumabas ako ng pinto. Ang lamig ng gabi ay agad na yumakap sa akin. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang huling hininga ng isang namayapa. Natapos na. Ang aking buhay sa loob ng bahay na yon ay natapos na. Ilang buwan ang lumipas at ang bawat araw ay isang pakikibaka. Ang init ng araw ay pumapaso sa aking balat. Ang lamig ng gabi ay dumudurog sa aking mga buto. Ang mga kalsada ng Laguna ay naging aking tahanan. Ang mga basurahan ay naging aking kainan. Ang aking buhok ay humaba. Ang aking balbas ay kumapal. At ang aking mga damit ay punit-punit. Ang aking mga mata, dating puno ng pag-asa, ay ngayon ay blanko, walang buhay. Kuya, may barya ka ba? Ang isang bata ay humila sa aking manggas. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng pag-asa. Umiling ako. Ang aking lalamunan ay tuyo. Wala bata, wala akong kahit na anong barya. Ang bata ay bumuntong hininga. Ang kanyang mga balikat ay bumaba. Tumakbo siya palayo. Hinahabol ang isa pang pulubi. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay unti-unting nawala. Isang araw nakita ko si Emma, naglalakad siya sa kabilang kalsada. Ang kanyang uniforme ay malinis, tapos ang kanyang buhok ay nakapusod. Yung mga mata niya ay nakatuon sa kanyang mga aklat. Hindi niya ako nakita. Naramdaman ko ang hapdi sa aking dibdib, ang aking anak, ang aking Emma. Gusto kong tumawag, gusto ko siyang yakapin pero hindi ako makagalaw. Ang kahihiyan ay bumalot sa akin. Mas mabigat pa sa aking kumot na gusot. Nagtago ako sa likodan ng isang poste. Pinapanood siyang unti-unting lumalayo. Hindi ko siya pwedeng lapitan. Hindi ko siya pwedeng ipahiya. Pa, kumusta ka na? Ang kanyang tinig ay malambing, puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste. Nagulat ako. Ang aking puso ay lumukso sa aking dibdib. Hindi ko siya nakilala sa una. Isang babae, nakatayo sa harapan ko. Ang kanyang muka ay pamilyar. Si Emma, ang aking Emma. Lumaki na siya. Ang kanyang buhok ay mahaba. Ang kanyang mga mata ay mas matanda. At ang kanyang mga kamay ay hindi na maliliit. Emma, ikaw ba yan? Ang aking tinig ay basag. Halos hindi ko na makilala. Ako nga pa. Bakit ka nandito? Bakit ka ganito? Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ang kanyang labi ay nanginginig. Lumapit siya dahan-dahan. Ang kanyang mga kamay ay umabot sa akin. Hindi talaga ako makagalaw sa oras na yon. Ang kahihiyan ay bumalot sa akin. Mas mabigat pa kaysa sa mga daladala kong gamit. Emma, anak, humihingi ako ng tawad. Huwag kang humingi ng tawad pa.
Gusto ko itang tulungan. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay malambot at mainit. Sumama ka sa akin. Uuwi po tayo. Ang mga salita niya ay parang musika sa aking tainga. Uuwi tayo. Ang aking puso ay lumukso sa aking dibdib. Pero paano? Huwag kang mag-alala pa. May trabaho na po ako. Kaya na po kitang alagaan. Ang kanyang tinig ay matatag, puno ng determinasyon. Hindi kita iiwan pa. Hindi kita pababayaan. Nang dahil doon ay sumama ako sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat pero ang aking puso ay magaan. Ang kanyang apartment ay maliit pero malinis at mainit. Ang amoy ng sabon at pagkain ay pumupuno sa hangin. Naramdaman ko ang pagdaloy ng dugo sa aking mga ugat, ang pagbabalik ng buhay sa aking katawan. Kumain ka pa? Nagluto ako ng paborito mong adobo. Inilapag niya ang isang plato sa harap ko. Ang amoy ng adobo ay pumuno sa hangin. Ang aking mga kamay ay nanginig habang hinahawakan ko ang tinidor. Ang bawat kagat ay parang langit. Ang lasa ng adobo ay nagbalik sa aking mga nakaraan, sa mga panahong masaya pa kami. Emma, anak, maraming salamat. Ang tinig ko ay halos hindi marinig. Walang anuman pa, mahal na mahal po kita. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Isang gabi habang nag-uusap kami, naitanong ko ang tungkol kay Ruby. Pa, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Ang kanyang tinig ay mahina, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Si Mama po, may iba na siyang kasama. Ang aking puso ay tumalon sa aking dibdib. Ano? At sino naman? Si Mang Tonyo, ang kapitbahay natin. Matagal na pala silang magkasama bago ka pa umalis. Ang kanyang tinig ay puno ng galit, ang kanyang mga kamay ay nakayukom. Naramdaman ko ang pag-init ng aking muka, ang pagbibilis ng aking hininga. Kaya pala niya ako pinalayas. Oo pa, hindi ka niya mahal, niloko ka lang niya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ang kanyang labi ay nanginginig. Hindi ko siya maintindihan. Paano niya nagawa yun sa atin? Ang aking mga kamay ay nanginginig, ang galit ay bumalot sa akin. Mas mainit pa sa init ng araw. Niloko niya lang pala ako. Niloko niya lang tayo. Kaya nga pa, hindi ko na siya kayang tingnan, hindi ko na siya kayang patawarin. Yumakap siya sa akin, ang kanyang mga luha ay dumaloy sa aking balikat. Sumama ka sa akin pa, mag-umpisa tayo ng bagong buhay, tayo lang dalawa. Ang mga salita niya ay nagbigay sa akin ng lakas, ang aking puso ay lumukso sa aking dibdib. Sige anak, sasama ako sa'yo. Kinabukasan, umalis kami sa apartment. Hindi kami nagpaalam kay Ruby. Hindi ko na siya kayang tingnan. Ang aming bagong buhay ay nagsimula sa isang maliit na bahay sa probinsya. Ang hangin ay sariwa, ang mga puno ay malago at ang mga ibon ay umaawit. Nagtanim kami ng mga gulay, nag-alaga ng mga manok at nagtrabaho ng husto. Ang bawat araw ay puno ng paggawa, pero ang aming puso ay puno ng kagalakan. Pa, ang ganda ng mga gulay natin. Ang kanyang tinig ay masigla, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Oo anak, ang sipag mo kasi. Gumiti ako, ang aking mga kamay ay puno ng putik. Isang araw habang nasa bayan kami, nakita namin si Ruby. Ang kanyang buhok ay gusot, ang kanyang mga damit ay punit-punit, at ang kanyang mga mata ay blanko. Nakaupo siya sa isang tabi, humihingi ng limos. Ang kanyang mukha ay payat at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ma? Ang kanyang tinig ay mahina, halos hindi marinig. Hindi niya kami nakita, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lupa. Ma, ikaw ba yan? Lumapit siya dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Tumingala si Ruby. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa aming mga mata. Ang kanyang muka ay namutla. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Emma? Francis? Ma, bakit ka ganito? Ang kanyang tinig ay basag. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Nawalan ako ng lahat, Emma. Iniwan ako ni Tonyo. Nawalan ako ng trabaho. Ang kanyang tinig ay mahina, puno ng kalungkutan. Pinagsisisihan ko ang lahat. Pinagsisisihan ko ang pagpapalayas ko kay Francis. Pinagsisisihan ko ang pangluloko ko sa kanya. Ang aking puso ay humapdi.
Ang kanyang mga salita ay parang kutsilyo na dumudurog sa aking dibdib. Ruby, bakit mo ginawa yun? Hindi ko alam, Francis. Nabulag ako. Akala ko, mas magiging masaya ang buhay ko sa kanya. Ang kanyang mga luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Pero, nagkamali ako. Wala akong kapatawaran. Ma, hindi ko maintindihan. Bakit mo kami iniwan? Ang kanyang tinig ay puno ng galit. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Hindi ko alam, anak. Nabulag ako sa kayamanan. Nabulag ako sa pagmamahal. Pero ngayon, wala na akong lahat. Ang kanyang tinig ay basag, puno ng kawalan ng pag-asa. Patawarin mo ako, Emma. Patawarin mo ako, Francis. Nagkatinginan kami ni Emma. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ang kanyang labi ay nanginginig. Hindi ko alam, ma. Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin. Emma, anak. Tulungan mo ako. Ang kanyang tinig ay mahina at puno ng pakiusap. Hindi ko alam, ma. Marami kang sinaktan. Marami kang sinira. Ang kanyang tinig ay matatag at puno ng determinasyon. Hindi ko na kayang tanggapin ka sa buhay ko. Hindi ko na po kayo kailangan. Tumalikod siya, ang kanyang mga hakbang ay matatag. Sumunod ako sa kanya, ang aking puso ay mabigat. Ang kanyang huling tingin ay puno ng pagkalito at kawalan ng pag-asa. Ang aming buhay ay nagpatuloy. Ang aming maliit na bahay ay lumaki. Ang aming mga gulay ay yumabong. At ang aming mga manok ay dumami. Ang bawat araw ay puno ng paggawa pero ang aming puso ay puno ng kagalakan. Ang aking anak ay lumaki. Naging isang matatag at matulungin na babae. Ang aming pamilya ay muling nabuo, mas matatag kaysa dati. Isang araw, habang nag-uusap kami, sinabi ni Emma, Pa, tandaan mo, ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa yaman. Ang pagmamahal ay nasa puso. Ngumiti ako. Ang aking mga mata ay puno ng pagmamahal. Tama ka, anak. Tama ka. Ang tunog ng aming tawanan ay pumuno sa hangin. Mas malakas pa sa hun ng mga ibon. Mas maligaya pa sa pagdaloy ng tubig. Ang aming buhay ay puno ng pag-asa, puno ng pagmamahal. At sa bawat araw, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagbibigay sa akin ng isang anak na tulad ni Emma. Ang aking buhay ay hindi perpekto, pero ito ay puno ng pagmamahal. At yon, para sa akin, ay sapat na. Ikaw, anong natutunan mo sa maikling istorya ng buhay ko? Makikicomment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.